Hello, Kabisyo! Nandito na po tayo sa isang episode ng Kabisyo. Anong Issue? Ulitin natin, may hina. Yes. Wala kasi si LJ eh. Kaya hyper namin yun eh. Okay. Nandito tayo ngayon sa ating programang Kabisyo Anong Issue? Yes. At ano nga bang issue for today? Ang issue natin for today ay tungkol sa mga toxic people. Yes. Pero bago yan, syempre, Pakilala. pakilala muna ako si Justin Vivo. Missy Hista? Ate Juday. At kami ang trio nyo for today's At wala si LJ. Oo. So, gan talaga. Siya kasi pag-uusapan namin. So yung tinutukoy naming toxic na. Oo, pag-usapan na natin Please, siya. LJ. Kung sino wala, Siya Siya mag-uusapan. pag-uusapan? Yes. Charot lang. Pero bago ang lahat, parang ano bang definition yun ng toxic? Paano mo matatawag ng isang tao toxic? Para sa akin, ang isang tao pag toxic ay yung parang wala na siyang ibang ginawang maganda. Parang tuwing nakikita mo siya, parang negative na lang lagi yung sasabihin niya. Parang pag sa trabaho, puro reklamo. Parang ganun, wala na siyang ibang sinabi kundi ganito, ganyan, bakit si ganyan. Yun, parang syempre pagka ganun na behavior yung tao, hindi mo maiwasan na parang mahahawa ka eh. Oo. Yun yung pagka ko. Pero syempre nasa sayo naman yan eh. Kung paano mo i-handle. Kung papaapekto ka at kung paano mo i-handle yung toxic na yun. Ikaw naman, Missy. yung tao siguro na yung ayaw mo nang makita. Ayaw mo nang makasama. Ayaw mo na makasama. Yung pag nandun parang bigat na ng Yung awa mas ng maganda pag hindi mo nakikita yung ginagawa niya, ganyan, para hindi mo na iniisip, parang magkaroon ka ng peace of mind, gano'n. Oo nga yun. Ako naman, tama ka dyan. Kasi di ba parang, minsan gusto mo na lang iwasan. Para hindi ka, sabi nga ni Kuya Justin, di ba, para hindi ka nahahawa din, gano'n. Ako naman, siguro matatawag kong toxic ang isang tao pag disrespectful. Yung gano'n, parang kinakausap na maayos, pero parang, lalo kapag hindi rin siya direct. Yung direct ka sa kanya, kasi you want improvement, or gusto mo magkaayos kayo, kung may alitan kayo, pero siya, hindi siya, kumbaga, closed shop. Or sasabihin niya okay kayo, pero mamaya may marinig ka na. Diba? Ang toxic nun. Parang may mga pasaring na, may narinig ka na, parang ano ba to? Parang toxic. Parang yun, toxic kasi parang imbes na naayos natin, pinapahaba mo at pinapalaki mo. Ganon. Ganon. Toxic. Ano bang toxic? Parang pagkaharap mo, okay na okay. Yung pala, ganon. Tsaka siguro toxic yung talaga. Yun. Actually, nasa aura din yun. Tsaka hindi siguro mawawala sa tao na toxic siya kung palaging feeling niya yun, parang nasa daily routine niya yung pagiging negative na lang. Hindi mo na maano sa kanya. Pero meron naman instances sa parang negative kayo. Ako, meron din siguro, feel ko. Kasi hindi naman palaging okay eh. Meron din yung time na parang down na down ka rin hanggang sa nagiging toxic ka na rin sa sarili mo. Totoo. Nahahawa mo yung iba. Nahahawa mo yung iba. Ako din, aminado din ako dyan. Hindi mo naman sana gustong hawaan, pero... Aminado din ako dyan. Hindi kasi laging okay, di ba? Pagka nagiging toxic ka rin. Pero syempre, part ng pagiging tao na rin siguro yun. Totoo yan. Siguro ang pinagkaiba lang siguro yung aware ka na toxic ka. Kasi kapag aware ka na toxic ka, in a way, di ba parang, ay, wait lang, Juday. Medyo kalma lang. Ay, ganun. Na-stop mo siya in a way. Or na-hold back mo yung sarili mo. Ikaw Enough na mismo na. yung iiwas. Enough na natin. Okay na yun. Ganun. Wow, sana talaga. Pero paano naman yun? Paano kaya? Laging ganun. Paano yun naman ang encounter? For example, siguro, down na down ka. Parang feeling mo ang toxic nyo. Ang toxic mo. Paano mo na-encounter yun? Parang paano mo nalalagpasan? Ako pag na-recognize ko na, oops, wait lang.
Pag parang, wait lang, parang, di ba minsan kapag nagrarant ka, tapos, nasabi mo na to, teka nga lang, parang get over it. Parang yung naulit ko ulit na sabihin. Tapos parang, syempre, oh wait lang, ba't ko sinabi ulit yun? Kasi na-stress ulit ako. Kaya sasabihin ko siya ulit para mailabas ko siya. Pero, siguro yun, yung parang nahalata ko na sa sarili ko na parang paulit-ulit na ako. Oh, stop na. Donna, stop. Sino yun? Stop na. Ganon. Siguro first, na way to prevent is pag na-recognize mo na sa sarili mo na parang sumusobra ka na. Oo. Kasi pag di mo na-rehalatayin sa sarili mo, tuloy-tuloy ka lang. Diba? Kawawa naman yun sa paligid mo. Yung Tama. ganon. Kayo, paano yun? Nadamay mo pa sila. Oo. Bad mood ka, tapos... Oo, na bad mood na rin Bad mood sila. na din siya. Bad mood yan. Damay-damay na to. Ako naman Ay, sa ganun akin, eh. Oo. feeling ko, sa akin pagka minsan yun, nadadaon ako, tapos parang feeling ko toxic ako. Hindi naman siya forever parang, Totoo. siguro ngayong araw, toxic ako. Parang, parang puro negative vibes yung Nasa ano ko. Pero pag na-encounter mo yun the day, parang pagka nairaos mo na, kinabukasan, parang feeling ko sa akin sa sarili ko, okay na ako. Okay na. Pwede Ano na ulit, pwede na Game. ulit. Game na ulit. Positive vibes na ulit. Ano problema? Ganyan. kasi talagang hindi mo may iwasan na parang mapagdaanan mo yung mga ganong sa pamumuhay mo magiging toxic ka, as mahahawa mo yung iba. Totoo. Tapos syempre pagka na-encounter mo na, nalagpasan mo na, kinabukasan okay na ulit, di yung pagiging toxic mo nung kahapon, palitan mo ng di ba? Hawaan mo ng vibes mo By ulit, good ng mas vibes maganda. naman. Oo, good vibes. Paano naman pag Paano? pag ikaw naman mismo yung maka-encounter ng Ay. taong toxic? Ayan. Wow. Diba? Si Ate Juday lagi. May masishare ka May nga masishare sa yan. Trabaho May kasi masishare. natin yun Tsaka, siguro din kasi sa klase ng work natin na we always interact with other people. Alam mo yung online, on ground, or even sa labag-labas natin. Parang iba't ibang klase ng tao na kakasalamuhan natin. Pero, paano ba? Syempre, ang initial reaction, lalo pag directed at you, di ba? Parang, mas lalo yun pag kunwari yung katoksikan niya, indirect sa'yo. Or mas nagkakaroon ko ng impact sa'yo. Syempre, unang initial reaction mo is, why? Parang unfair, parang sino ka? Playable ba to? Playable ba? Playable ba? Pwede ba to ipano? Parang siguro yun siguro nauuna sa yung nag-fire up sa akin is bakit mo naisip na pwede mo tong gawin sa akin or yung ginagawa mo nakakabuti sa atin. Yung parang disbelief. Kasi, wow, talaga ba? Ito yung para ipapakita mo, ito yung ipaparinig or something, parang, saan ka nanggagaling? Ganon. Pero ako, pag ganon na, if I'm a position na pwede kong maging direct sa kanya, I will try to. Pero meron naman din kasi mga toxic na tao na parang mapapagod ka na lang ding patulan. Parang parang ano na lang siya. Hayaan mo na lang, huwag mo na napansin. Oo. May two kinds Diyan ka lang, pader ka na ba? Oo. Meron yung, kung sa tingin mo, yung toxic na tao na yon, kailangan mo pang i-deal or wala kang choice kundi makita. Gusto mo agad i-resolve sana. Pero kung hindi willing yung other side, doon talaga siya nagiging malala. Or nagiging, kasi meron yung why nga, di ba? Parang, what is your deal? What is your issue? Paano natin naayusin to? Pero kung hindi ko na, yung toxic na tao na yun, hindi ko naman nakakasalamuha. Siguro, parang kay Kuya Justin, isang araw, mabubisit na lang ako. Pero, na next day, okay, bahala ka sa buhay mo, bahala na ako sa buhay ko. Ganon. Mahirap kasi, di ba, kapag naka-encounter ka ng taong toxic, nakakahawa ka nabibisit ka din nabibisit ka sa Totoo. ginagawa niya. ganyan. Lalo kung naapektuhan ka Oo. din. Directly or indirectly. Ang hirap
ano yun. Pero, ganun nga, minsan pag hindi mo talaga maiwasan or hindi talaga siya, ganun na talaga siya, Yeah. nakaka-toxic sa'yo, iiwasan mo na lang Iwasan. para hindi ka Ayoko yung sinabi mo na kung ganyan talaga siya. Parang feeling ko yun yung kailangan mo din siguro, or kailangan natin ako. Kutsara. Kailangan ko yung, anong kailangan? Kailangan gawin. Kailangan mo rin matanggap na parang you cannot change a person overnight or with just one talk. Tama. Sa akin naman, paano i-handle yung toxic na tao? Siguro sa akin, sasakalin ko na. Hindi ka nakikinig. Hindi ko makikinig, sasakalin ko. Ganon! Teka nga! Hindi sa akin siguro siguro kung may chance na siguro maikikwento niya kung bakit siya na ganon, mas okay sana para malaman mo kung saan mo siya ito troubleshoot. Totoo. Tsaka kung Kasi meron ka feeling bang ko- nagawa na din. Kasi feeling ko kung bakit naman siya nagiging ganon, nagiging toxic, kung bakit naman nagiging toxic yung tao, may reason naman yun siguro At kailangan mong hanapin yung reason na yun para matulungan mo siya kung paano. Tsaka syempre, kung tutulungan mo siya, hindi naman isang araw na biglang ganon agad. Syempre, trust the process ko na. Totoo nga, di ba? Ang mahirap pa dyan kung gusto mo siyang tulungan, pero Yun na. Yun lang. Yun lang. Ayaw niya Ayaw patulong! magpatulong. Yun Oo, lang. pabikti. May mga ganyan klase na. Yun lang. Di ba? Minsan may ganon din Parang, Oo. minsan naisip dati na, kinakawawa ninyo akong lahat. Ginagawa ko naman yung best ko. But in truth, hindi naman niya ginagawa yung best niya. Hindi niya nakikita yun. So siguro yung pinaka greatest struggle ng isang tao kapag hindi mo nakikita yung mali mo. Kapag tingin mo bidang-bida ka sa sarili mo. Yun. Actually, yun din yung iniiwasan ko sa sarili ko. Kaya I always ask why. hindi mo matanggap sa sarili mo na mali ka. Oo. Hindi mo matanggap na Oo. nagkakamali ka din. Ganun. Totoo. Yun nga, na-pinpoint yung dalawa. Very good yan. Kasi talagang, bakit nga ba may need for conversation? Para makita mo, malaman mo rin, may kailangan din ba akong i-adjust? Meron ba ako? Kasi minsan, di ba, pag hurt people hurt, yung natitrigger pala sila, kung hindi mo na-realize, meron ka palang nasabi na ang dating sa kanya offensive. Offensive. Nasaktan mo siya. Oo, nasaktan mo siya. Ay, siya pala yung klase ng tao na hindi sanay na napagsasabihan. Or siya pala yung klase ng tao na very sensitive sa words kasi hindi siya pa yung nalaking ganito, so hindi siya sanay. Or siya pala yung tao na lumaki siya sa puro praise lang. Tapos pagdating sa ganitong larangan, nakakaranas siya ng criticism, di pala siya sanay. Ganun. Sa mga kaibigan nyo, may mga na-encounter na rin ba kayong mga toxic people? Oo. My friend, ito, di ko lang sasabihin kung kailan, hindi siya recent, past ito. Pero parang parang, alam ko nang nagsisinungaling siya. Pero pagsisinungaling pa din siya. Yung ganun. Yung parang, yung pagsisinungaling na yun parang, basta parang nakaka-toxic lang yung, ba't kailangan mo magsinungaling, di ba? Parang hindi mo naman wala kang kailangan patunayan sa akin o sa amin. Parang, siguro hindi rin niya nariramdaman na safe siya or yung kung anumang secret niya or anuman sa amin. Yun. Or pag may kino-confront ka na kaibigan, uy, sinabi mo daw to? Tapos alam mo yung Wala siya yung nagsabi, tapos yung ayaw Uy, pa hindi rin ako o, sino yan? Tapos yung, at saka yung tipong parang, alam mo yung parang, di ba may mga friends talaga na for this season, medyo di kayong isa. Siyempre, kung magkikita-kita kayo na wala yung isa, kukwentuhan kayo, di ba? Tapos biglang, siyempre mag-garat ka sa kanya, tapos biglang pala, sinabi niya doon. E di, paano yun? Siyempre, pag nag-rant ka minsan, hindi naman, sinabi mo yun din, out of your emotion din. Pero mahal mo pa rin naman yung friend mo, pero napalala dahil hindi galing sa'yo mismo yung gusto mong iparating sana sa kanya, galing sa iba. Eh di ba pag galing sa iba lagi, parang iba yung dating.
Tama. Parang iba yung dating. Minsan, pagka narinig mo yung nagaling sa iba, tapos iba pala yung nagsabi, parang ibig sabihin, parang naisip mo na pinag-uusapan. Ganun parang gusto mo, parang inaaway ka na niya agad, ganun. Gusto mo, ganyan pala, ganyan, di ba? Parang, yung ano mo lang naman, nag-rant ka, para may labas mo yung sama na loob mo. Pero gusto mo magkaayos kayo. Ang hirap din minsan kapag naiipit ka sa dalawang mong dalawang kaibigan, ano? Totoo. Nag-rant sa'yo yung isa, tapos tinanong mo yung isa kung... Ano sinabi niya? Sinabi niya. Nagkita kayo, di ba? Tapos sinusubukan mong pag-ayusin para walang toxic vibes sa friendship yung lahat. Totoo. Pero parang ikaw pa yung naiipit, ikaw pa yung mapapasama. Ay, natry ko din Diyos yan. ka! Ang hirap nun. Very mothering yung ano na yan, stage of your life. Parang ikaw yung nasa gitna. Kailangan mo sila pagbatiin. Parang nanay at tatay mo nag-aaway. Kaso ayaw talaga nilang gano'n. Mamatigasan. Naku, totoo. Yung mga Kausapin mo pride na kasi, pag sinabi mong gano'n, ayaw nga niya. Sabi, Diyos ko, bahala ka dyan. Nabala kayo dyan. Mag-usap kayong dalawa. Tapos ito pa yung mga sa high school usually, di ba? Or baka kahit kailan. Yung parang, yung ex. Tapos yung ex, nililigaw yung friend. Ay, lokong mga yan. Kung sino man sila, di ba? Nagkakos din yun ng riff eh. Like, ikaw ba? Kuya? Meron naman. Yung ex mo, tapos niligawan nung kaibigan mo, gano'n? Oo, meron sa akin. Kung paano ko naman kasi na-encounter na-resolve. Siguro yung tao, yung kaibigan kong yun, hindi ko na lang din pinansin. Kahit alam ko na naging sila nung ex ko. Kasi syempre, wala namang masama, Pero kasi kaibigan ko yung tao eh. So, ibig sabihin, habang kami pa siguro gusto na niya. So, parang ibig sabihin siguro nun, parang may mali siya na, may something na. Tapos naghiwalay kami, naging sila. Di ba? Parang wala namang masama doon. Pero para sa akin kasi parang awkward na lang na parang magkikita kami ng kaibigan ko. Tapos kasama niya yung babaeng yun. Parang ang awkward na lang. Totoo. Kaya yung yun, hindi ko na lang din pinansin. Parang hindi ko na lang din kinausap yung kaibigan ko yun. Pero kung magkikita man kami, okay. Pero kung hindi na lang din kami nag-usap. Hindi na lang din namin pinag-usapan. Tsaka walang parang yung permiso na parang pwede bang... Ay, talaga? Oo, naging sila na lang, naging sila. So, hindi na lang lumalim yung pagkakaibigan nyo? Hindi, malalim naman yung pagkakaibigan namin. Malalim naman talaga. Pero yun lang kasi... mas lumalim pa ba after nun? Or kung anong lalim yun na yun? Parang nag-stop na dun sa... Nag-stop na lang dun. Kasi since ganito na nga, may nakafocus na ako sa family ko, hindi na rin ako nakakapunta dun sa kanila. Hindi na rin ako nakakapasyal. Hanggang sa pag may mga kaibigan kami na pumapasyal dun, tas nadadaan sa bahay, yun, kakwentuhan sila. Pero ngayon, dead man na lang. Pero ngayon alam ko wala na sila eh. Hindi rin sila nagtagal. Siguro dahil nga rin sa reason na ang awkward lang. Kaya yun, hindi rin sila nagtagal. Di ba? Pag ganun talaga din yung start, shaky din sa iba yun. Anyway, so parang sa'yo, pag toxic na friend, tinatry mo na lang na hayaan. Oo, hayaan ko na lang. Kasi at the end of the day, may pinagsamahan din kayo eh. Yeah. At saka siguro may pinagdadaanan din siguro siya. Kasi naghiwalay din sila yung mother ng anak niya eh. Hiwalay sila siguro. Naghahanap lang din siguro ng comfort na nakita niya dun sa ex ko na yun. Totoo. Pero totoo, ako din naman yung parang friend ko na nahuli ko magsisinungaling. Hindi kami parang yung closeness namin nun, na-stuck na lang din doon. Tapos hindi kami constant communication, pero kapag nag-communicate, okay, ganun. Yun, siguro talaga ganun. Parang you will stay as friends. Pero kung saan kayo naging friend, yung level of friendship, hanggang doon na lang. Totoo. Kasi makakapag-share ka pa ba ng mga latest na mo in life? Kasi yung trust, yun na sa trust. Tayo sa trust. Usapan natin. Dahil sa mga toxic. In a sense, you cannot trust na yung mga taong naging toxic sa'yo. 'Di ba? Parang
you can be civil with them, pero wala na yung kumbaga, hindi mo na tipong magiging confident, ganun. Hindi mo na mapagsasabi mga sikreto mo, ito nga ginagawa sa'yo, Mamaya magkasinabihan mo, tapos kunento rin sa iba. diba? Di mas natotoxican ka na Oo, naman mas sa toxic kanya. ka na naman sa kanya. Kaya nga, ikaw ba, Missy, may experiences ka ba dyan? Maliban dun sa nahat, kasi nasa gitna ka. Friends, wala, yun lang eh. Nasa gitna ka lagi. Oo, nasa gitna. Pero ano kasi, pag may mga ganyang tao, yung itatry mo namang Mm. ayusin, itatry mong intindihin kung bakit sila nagkakaganon. Tama. Pero kung yung tipong ayaw talaga o wala talagang pag-asang Marisolve. ma-resolve, Kaya mo na sila. oo, hinahayaan ko na kasi ayoko ako yung yung ay, pag ikaw, Ikaw yung kasi pag nai-stress. hindi mo- ikaw yung may stress, ikaw yung mag-iisip ng mag-iisip, bakit ba Oo. ganito, paano ba ayusin. So, imbis na ikaw yung ma-stress, hinahayaan ko na Hayaan lang. na lang. At least, para Oo. sa akin, nagawa ko na yung part ko. As their common na-try ko friend. na ako. Na-try ko ng pag-ayusin, kumbaga. Yan. Eh, paano naman pag yung mga toxic na tao is naging kaibigan nyo? For example, Toxic na siya dati oo, pa. dati pa toxic, tapos naging close mo hanggang sa Oo. naging kaibigan mo. Di ba may mga ganun eh? Oo. May mga ganun Usually naging sila yung kaibigan mo. parang, kunwari sa group of, sabi natin magkaklase. Mm. Itong babae lalaki, itong kaibigan na to, na magiging friend mo pa lang, laging cause of away ng mga kung sino-sino. Mm-mm. Tapos siguro may commonality ka or something, nag-click kayo, naging friends kayo, gano'n. Parang gano'n. Parang ganon. So established na siya na nasakit siya sa ulo sa ibang tao. Sa ibang tao. Pero kung may reason kung ba't kayo naging friends kung ibig sabihin yun nga, may common interest or something, siguro doon ako mag-focus sa kung ano pinapakita niya sa akin. Kasi maaaring misunderstood siya na tao talaga. Kumbaga, or hindi niya palang na-discover yung right way of communication sa ibang tao. Parang, siguro, iba yung pangit yung mga naging example sa kanya ng pagkikipag-communicate. Baka para sa kanya, yung mga bagay na dapat polite mong sinasabi sa kanya, bara-bara lang yung sabi, kasi yung iba, sensitive din sa ganon. So, alam mo, marami namang dahilan kung bakit parang naiinis yung mga tao o misunderstood yung mga tao. Siguro masyado matapang yung personality niya na nami-misinterpret ng ibang tao na parang gusto niya lagi makipag-away. Ganon. Sa kanya, normal yun. Parang yun yung way niya of communicating. Hindi ako nakikipag-away. Baka ganon. dun yung comfortable way niya na make friends. Oo. Sa magiging toxic niya. Totoo. Oo. Meron din yung mga maiingay na tao. Meron yung ibang tao na parang hindi sanay sa ganun. So, baka doon natotoxic ka na sila doon. So, meron din palang habang sinasabi ko to, na-realize ko lang, meron yung parang toxic sa iba pero sa iba hindi. May mga ganun. Kasi siguro kumbaga parang yun, tatanungin kanila kung, ba't mo naging kaibigan si ganito? Ganyan siya, Oo. di ba? Tama. Siguro kasi, dun sa, ikaw na nagsabi nung bakit mo siya naging kaibigan na ganito, siguro hindi mo siya naiintindihan, hindi kayo nagkakaintindihan. Oo. Pero ikaw at yung Nag-click taong kami. sinasabi niya, nag-click kayo kasi nagkakaintindihan kayo. Naiintindihan mo siya, bakit siya nagiging ganon, kaya Oo. siguro, yun, naging friends kayo at sila hindi. Sa true. Ikaw, kuya. Tama. Maganda yung mga sagot nyo. Parang ganun din yung magiging sagot ko sa akin. Kasi, ngayon nga, gaya nga sabi ni Ate Juday, siguro naging kaibigan ko, pero magpo-focus ako dun sa pinapakita niya. Ayun, tama. Yun, maganda rin. Ganun din siguro ako, kung gusto magiging kaibigan ko tong taong to na naging toxic sa akin. Siguro, ang ko na lang siguro yung pagiging toxic niya. For example, sa circle of friends namin is parang may nakita siyang mali. Tas sinasabi niya palagi sa'yo. Siguro kung ganun yung mangyayari, since nasa circle of friends na namin, siguro papakinggan ko yung sinasabi niya. Then siguro sasabihan ko na lang siya na hayaan mo na, gano'n na lang siguro yun, huwag mo na lang anuhin, parang gano'n, huwag mo na lang pansinin. Kasi, parang, syempre, naging kaibigan mo na rin yung tao. Siguro, baka nga nasa ugali na niya siguro yung pagiging gano'n niya. May naalala ako, parang, meron kasi akong
friend dati, na iba yung talagang ano niya, pagsasalita niya, parang nangaaway yung tono, ganyan. Pero kung papakinggan mo, may point siya, okay. So, mangyari sa akin. Oo, baka may ganun din. Ganun din siguro. May diba, point din siguro siya, kaya siya ganun. Diba? So, okay, nakuha ko yung points niya. Pero, dahil nayayabangan na, alam mo, ganun eh. Merong taong nayayabangan na sila sa tao, pero wala pang sinasabi or wala naman sinasabing ano, nayayabangan lang yung aura. So, ang gagawin ko, let's say, for example, magkakaklase or something, may project, ako yung mag-interpret. Yung gusto lang niya naman sabihin, ganito, ganyan. Hindi naman niya ibig sabihin, ganito na. Ganon. Alala ko lang bigla. May ganon ang moment. Oo. May ganon. Yung parang pakikita mo, May parang prejudice. parang galit na, ganun. Oo. O kaya parang, hindi nga kasi bagay yung mga ganyan. Dapat ganito, parang hindi naman tayo, hindi naman chuchu lang yung gawa natin. Siyempre sa iba, ibig sabihin yung sinadjust ko, putyo-putyo lang. Parang gano'n, na-offend na agad. Na-offend. Hindi. Mag-improve pa daw natin yung ideas natin. Kasi pag ito, baka ito yung isipin nila. Gano'n. So, may ganun eh. Gusto ko rin i-highlight yung sinabi natin dyan na siguro kung bakit sila ganun. Siguro nga dahil meron silang pinupunto. Oo. May inaano sila, kaya ganun siguro sila. Iba lang yung nasasabi. No? Iba lang yung nasasabi. Hindi niya masabi na siguro, hindi niya mailabas yung gusto niya talaga sabihin. Kaya paligoy-ligoy siya. Gumagano rin. Problema mo! Totoo. So, para lumabas yung pagiging understanding din natin, no? Sa mga toxic people. Kailangan din. Although, yes, may mga toxic, pero hindi porket toxic sila, wala na silang pag-asa. Kasi pwedeng ikaw din, bias ka din. Or pwedeng baka konting usap, i-push mo pa para magsalita. Minsan kasi tingnan naman natin masisisi yung mga tao, yung mag-give up na lang. Halfway sa isang tao. Kasi, parang lalo ngayon, di ba, itong pandemic, mas nagbigyan ng highlight yung mental health. Di ba? Umiwas ka na lang, dead man na lang, hayaan mo na lang. Di ba, meron pa yung, di ba parang, merong talaga, sadyang may mga taong tatalikuran ka sa buhay para mag-function ka na maayos. Ganun naman. Pero meron ding mga chances siguro. Depende rin talaga sa toxic na tao yung sa effort na binibigay niya. Meron naman yung parang, wag mo sukuan. Baka naman ikaw yung maging good influence sa kanya. Baka one day, mabago mo siya. Mabago. Pero mahirap yun. Siguro depende rin talaga sa communication. Pang madadagdag din yun. May questions pa? Wala na. So far, sa experiences sa mga ganyang toxic na tao, yun naman na ano naman sa akin. Kasi sa araw-araw talagang makaka-encounter ka talaga ng mga toxic na tao. Nasa sayo na lang siguro yung kung paano mo siya ma-handle. Ito pala gusto kong tanungin sa inyo. Kapag kunwari, may ginawa yung toxic ulit, na-trigger ka, ano yung kalmayin yung sarili niyo? Sasakalin. Sasakalin ulit. Lagi ka nalang ganyan. Ano ba? Problema mo. Paano Siguro, yung pakalmayin yung sarili niyo? Kung sa akin naman, siguro, kakausapin ko na lang yung tao kung bakit siya ganun. May problema ka ba sa akin, sabi ko. Tapos, kung ano man yung sinasabi niya tungkol sa akin, hindi siguro, kung need naman talagang baguhin, di babaguhin ko siguro. Ganun. Pero, kung puro negative naman yung sinasabi niya, bakit puro negative yung sinasabi mo sa akin? Sabi ko, wala ka na bang ibang nakita sa ginawa ko, puro mali na lang? Wala bang naging tama? Siguro yun. Papakinggan ko siya, kung ano yung sinasabi niya, tapos kakausapin ko, ibibigay ko yung gusto kong sabihin sa kanya na paano mare-resolve yung problema. Paano kuya pag ayaw kong kausapin? Ayun lang. kung ayaw ko kausapin, di block mo na. Diba? Kung ayaw ko kausapin, di wala din. Let go na talaga. Let go na lang. Sakit sa ulo yun. Oo, kung parang ginagawa niya na lang yung gusto niya, tapos pagka pupunahin mo, ayaw kang kausapin. Kaysa ikaw mahirapan.
na-try mo naman na yung best mo, intindihin siya at ipaintindi sa kanya na mali yun. Baka ganun. Diba? Ayun, baka kailangan niya ng ano. Ako na pag may ganyan mga tao kasi parang manghihinayang kasi ako. Kaya parang kung anong pwede ko pang magawa para mabago, go push. Pero tama, darating ka rin talaga sa point na parang hindi umi-effect. Parang wag na lang, hayaan ko na lang. Judgment day na lang tayo magtaas ka na, charot, ganyan. Nasa akin ang huling halakhak. Tatawa ko na lang, sige, try ko na lang itawa. Sige, ganyan lang. Okay lang, sige lang. Go push. Darating yung araw. Yeah, oo. Marirealize mo din lahat ng sinabi ko, tama. Wow! Tama. Pero 'di ba, kasi lalo kapag kailangan ng guidance ng isang tao, manghihinayan ka kasi parang lalo nakikita mo ng potential or alam mo yung okay kami dito as friends bakit ayaw niyang ayaw niyang makinig, ba't ayaw niyang makita yung mali din niya, parang ganun. So manghihinayan ka din talaga din sa pinagdaanan niyo din as friends, ganun. Friends. At saka wala ka namang ibang sinabing negative sa kanya. Gusto mo lang siya maitama. Doon sa mga ginagawa niya. Siyempre, Kasi ikaw pa yung minasama. Ikaw pa yung minasama. Siyempre, kailangan mo rin matuto kahit paano. Siguro may mga ganun din, no? Kaya mo lang, baka ito yung way of learning doon sa failure. Hindi, kumbaga, sayang lang kasi hindi siya nag-learn doon sa pinupull mo siya sa success. Diba? Parang kailangan mahulog siya. Para Tapos mag-umpisa ulit. Gusto mag-umpisa ulit. Ayun, ano pa, Missy? Please, iligtas mo ako, Missy. Hilahin mo ako pataas. Ano po? Ayun, so paano ba kayo sa mga toxic na tao? Comment nyo sa baba, ha? No, tama. Maganda. Comment nyo. Oo, comment nyo. Ikaw pag-bisyo. Kung nakaabot ka hanggang sa video, hanggang sa oras na ito. Very good ka. Kung meron kang di ba? I-comment mo lang. Sige. Pag nag-comment ka ng sagot Paano ka makipag-deal sa toxic people, paano mo sila i-handle? At pag nagustuhan namin yung sagot mo, may Gcash kang 100. Facebook Live. Kaya comment na sa comment Follow box. mo na din kami, ha? Oh, pag di mo pa kami finalo, share to Wala yung 100 pesos. Walang 100. Goodbye 100. Goodbye 100. Dapat sharer ka, ha? Share din. Anyway, maraming salamat sa nanonood ngayon. Yeah. Ayan. So, at sa mga, yun. Kaya sa mga toxic na tao, diba? Magpaka-toxic na lang kayo. Hindi, syempre, sa mga toxic na tao, syempre, wag nyo naman hawaan sana yung kasama nyo or mga halubilo nyo sa araw-araw na ang gusto lang naman ay mabuhay at kumita, di ba? Magtrabaho or maging masaya. Kaya kung toxic ka at feeling mo hindi mo na matatanggal yan sa sarili mo, siguro ang pinakamagandang way na para ma-encounter mo yan is siguro mo na lang, sarilihin mo na lang. Kasi kung sasabihin mo yan, makakalawag sa loob mo. Pero, syempre, kung araw-araw naman laging ganyan na lagi kami nasasabi, syempre, parang yung pinagsasabihan mong tao or sa kapaligid sa'yo, talagang mahahawa na rin sa'yo. Totoo. Diba? You're not, you're not showing a good example. Kaya, always naman, di ba, lagi kong itong ina-advise din. So, wala kang inapakang ibang tao. Lead your Tama. life na, alam mo yun, hindi ka nakaka-istorbo, nakakasagasa, alam mo yun, nakakapahamak ng ibang tao. Yun lang naman yun. Tsaka lahat naman tayo toxic May kanya-kanya lang tayong paraan kung paano i-handle. Yes. Ang very lang doon, important, alam mong toxic ka. Para makontrol mo. Maging aware ka sa sarili aware ka sa sarili mo. Tama. Kung sumusobra ka na ba? Tone down natin ng konti. Kung hindi ka nagre-reply, pag tinatanong ka. Mag-reply
ka kasi. Kuya Justin Mag-reply. naman, hindi ka nagre-reply. Wala kasi akong internet, tsaka walang load. Sorry Nakat na. yung plan ko. Ikaw din, mag-reply ka din. Sorry na. Nakat yung plan ko eh. Hindi nakabayad ng isang buwan. Tulog na ako pag nasa Oo. bahay. Kayo pala tayo. Mga sarili pala natin. Sarili pala natin Diba? tinuto. Hindi, ang totoo, mga alam ko sarili na, natin. oo Sipin na. kami. Oo, di ba? Oo. May kanya-kanya lang kaming dalawa. Oo, may kanya-kanya lang kaming moments, Moment. ganyan. Pero lahat kami gusto lang namin gawin yung trabaho namin na maayos. Trabaho lang naman yun. Anyway, Kay Bisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Yes. At sa muli po natin pagsasama-sama dito sa ating podcast na Kabisyo, Anong Issue? Ako po si... Ako po si Justin Bibo at syempre, follow nyo po itong Yes. YouTube namin. Tumataas na yung mga Facebook, subscriber. YouTube. Yes, tumataas na po ang subscriber Thank po you. namin. Pag tumaas pa to, mamimigay po kami na syempre. Dagdagan natin yung mga pa-Gcash natin. Yes. Diba? Justin Bibo! Missy Hista. Bye. Today, bye! Bye mga toxic! Love, love! Love, love!